Ito nga pala yung mga tools na gagamitin natin. Ayan, star na Allen wrench. Ayan o. Tapos, long nose. Long nose, tapos yan, T-wrench na number 8. Tsaka Phillips screwdriver. So, yan ang ating mga kailangan at tayo ay mag-DIY. Magpapalit tayo ng coolant sa ating PCX 160. So, yan lang guys. Ayan no. Lang ating mga tools needed. Okay, start na tayo. Kalasing ko muna yan kasi meron ako niyang tawag dyan. Stepboard ba tawag dyan yan. So, kinalas-kalas ko muna yan. Madali lang naman yan. So, yung mga wala, madali lang yun. Babaklasin mo lang yung rubber na mating niya. Madali lang yun. Yun. So, ito, tatanggalin din natin yan. Kakalasin natin yung mga tornilyo na yan para maiangat natin tong ano, yung sa may cover sa ibaba. Para yung reservoir ma-drain din natin. Kasi kailangan din nating i-drain yun. So yan, para ma-access natin, kailangan natin kalasin yan. So yan. Phillips screw lang naman yan siya. Tapos meron yan dun sa ilalim mga push pin. So, bali ayan na siya, nakalas na. So yan, para ma-access natin yun, no, yung number 8 na yon na bolts. Tapos yung nandyan sa ilalim, so medyo hindi makita. So yan, yung reservoir niya. Yan, so may hose lang yun dyan. Doon lang natin yung siya i-drain. So okay, let's go. Ayan na, kalasin na natin yan. Number 8 lang yan. Tatlong ano lang nga pala yan guys. Tatlong tornilyo lang pala yan. Tapos dyan sa part na yan, yung cover na yan, tawag dyan. Sa yung radiator cover na yan. Hirap na hirap ako guys tanggalin. Ayan o. Sobrang ano, hindi ko maano kung ano yung diskarte. Kung paano siya tanggalin. Tinaas ko na, tinatagilid ko na. Tapos may isa pang ano dyan, tornilyo. Tinanggal ko pa yun. Ayan siya, ayun o, yung tornilyo na yun. Tatanggalin ko pa yan siya dyan. Ayan, natanggal na. So, wala pa rin nangyari guys. So, bali, pinabayaan ko na lang. So, bubuksan naman. Tapos, madidrain ko naman yan dyan sa baba. So, pinabayaan ko na lang yan siya. Tapos, kinalas ko na lang yung ano niya. Cap nung radiator niya. Sa radiator cap. Tapos, dyan sa ilalim. So, bali, i-drain ko na lang yan siya dyan. Kasi, ang hirap talaga tanggalin guys, oh. Kaya dyan ako natagalan, eh. Hirap tanggalin, grabe. So, ito na yan. No? So, dinrain ko na kasi sumuko na ako pagkakalas. Hirap kalasin. So, yan. Dinrain ko na lang. Accessible naman siya. Mali pa yung sahod ko. Maliit lang kasi yung pansahod eh. Pero konti lang naman yan. So, yan. Hintayin lang natin tumutulo-tulo. Habang dinidrain ko yan siya. Check muna kung may mga leaks. Ayan. Chinek ko dyan sa may hose. Kung may leak siya. Medyo parang mahigpit naman. Wala namang leak siya dyan. Ayan siya guys. So, doon nyo gagamitin yung star na Allen wrench guys. Doon sa ano na yun. Yan o, drain plug na yan. So, bale dyan. Ayan yung reservoir niya. Ayan o. Kita nyo tumutulo. Yung hose lang na yun. Yun lang yung tatanggalin. Ayan, wala tayong panghangin. Hinipan-hipan ko lang yan dyan. Hipan-hipan lang para lumabas yung mga konti-konti pang natitira. So, after nun guys, hindi ko na rin nalinisan yan. Ayan, ibinalik ko lang. Tinusok ko lang ulit. Okay na yan. Yung same lang din naman ang gagamitin ko na ano niya eh. Na coolant niya. Ito. Punas-punasan ko lang yung gilid yan. Eh, wala hinipan ko yan dyan guys. Ayan o.
Hinipan-hipan ko rin para lumabas yung ano. Wala kasi kung pang ano eh, pang buga, wala akong compressor. Kasi sa bahay ko lang inano yan. So, linis-linisan lang natin guys. Tapos ayan, so binabalik ko na yung ano dyan, drain plug. After nyan, once na nabalik nyo yung drain plug na yan, so lagyan nyo lang ulit yung ano, radiator. Sasalihan mo lang ulit yan. At huwag nyo i-over tighten yan guys kasi plastic lang yan, baka masira. So bali alalay lang na higpit. So yun, okay na yun, lalay na higpit lang. So yan ang gamit natin guys, oh. Sa Honda ko siya binili. All season premix na siya. Premix coolant. So yan yung coolant natin dati, medyo madumi na. Kasi magto 2 years na rin yan, kaya palitan natin. Wala tayong imbudo, so bahala na yan, salin-salin na lang natin yan. Yung dito nga pala sa guys, sa may reservoir niya, ano lang yan, sa pagitan lang ng upper tsaka lower. Hanggang dun lang siya, huwag nyo na masyadong kasobrahan. So medyo marami pa naman tayong tirang mga ano dyan, coolant. So ito medyo sumobra dun sa may radiator. Binawas-bawasan ko lang, sinawsaw-sawsaw ko lang yung cover. So yan, para ano, tawag dito, para lumabas yung mga sobra. Bali tinakpan ko lang yan muna siya. So yan, binalik ko na, sinecure ko lang yung rubber cap niya. So after nyan, ready to test na yan guys. Tapos after na ito guys, pinaandar ko na siya, tapos tinanggal ko ulit yung takip niya dun sa may radiator niya. Tapos bali, hayaan nyo lang muna siya umandar ng mga ilang minuto. Tingnan nyo lang muna kung ano ba siya, tawag doon, mag-overflow siya, kung bubulwak-bulwak ba yung ano niya, yung coolant niya dun sa radiator. Yun kasi yung sabi ng ibang mga mekaniko, pag daw bubulwak-bulwak yun, parang may problema daw, umaapaw. Yan, testingin natin yan guys. Parang wala naman. Bali, 5 minutes ko pala yan dyan. Pinaandar siya guys. Ayan o. Ayan, ilapit natin. I-rev natin. Ayan o. So, bali, wala naman. Ayan, wala naman lumalabas. I-rev natin siya. Walang lumalabas siya guys. So, i-andar-andarin lang natin para mag-circulate yung ating coolant. Tapos ito na nga guys, ano, nung ibabalik ko na yung ano niya, yung mga pyesa niya. Doon ko nakita, walang yan. Dali lang palang tanggalin ng cover. Kung kailan patapos na ako guys, saka ako nalaman na dali lang palang tanggalin ng cover. So bali nilinisan ko na lang yung ano niya, radiator niya dyan. Pinunas-punasan ko. Chinek ko na rin kung may leak yan siya guys. So yan, ibalik ko na lang lahat. Tapos after nyan, okay na yan. Good to go na yan. Okay na yung ating DIY. Sa mga magagawa dyan, yun lang yung mga kailangan nating tools, yung mga nasa unahan. So yun lang. Salamat sa panonood guys. Pakitapos na lang itong ating video. Maraming salamat. Like and share na rin nga pala guys ha. Yung sa mga ano, pa-subscribe na rin. At malaking tulong na rin yan. At saka baka sakali malay mo sumikat. Salamat ulit guys. Bye.